Kabanata 2341. Pagkatapos ng hapunan, hiniling ni Waylon kay Cameron na bumalik muna sa Emperin. Pinasakay siya ni Daisy at Knowles dahil pauwi na ito. Sa kotse, nakita ni Daisy na si Cameron ay nakatingin sa labas at hindi nagsasalita. Pinagdikit niya ang kanyang mga labi at nagtanong, "Cameron, ano ang nararamdaman mo sa aking kapatid?" Huminto si Cameron at tumingin sa likod. Ayos naman siya. Bakit? Ayaw mo ba sa kanya? Ay, hindi ko sinabi iyon. Bumaba ang tingin ni Cameron. Hindi ba dapat ang pagpapakasal ay isang bagay na pinagkasunduan ng magkabilang panig? Hindi ko pa gustong magpakasal. Siya ay nalinlang sa pagpaparehistro para sa kanilang kasal, at ngayon siya ay minamadali sa pagkakaroon ng kasal. Hindi niya talaga naisip iyon at ayaw niyang magpakasal bago gawin iyon. Napatigil si Daisy sa pagsasalita. Huminto ang sasakyan sa labas ng Emperin, at lumabas si Cameron. Pagkapasok ni Cameron sa bahay, sumandal si Daisy sa kanyang upuan. "Nolly, sa tingin mo ba ay nagiging makasarili si Sonny sa pagtulak kina Cameron at Waylon na magkasama?" Hindi siya kailanman humingi ng opinyon ni Cameron. Nakahawak ang kamay ni Knowles sa manibela habang nakatingin sa kanya, saka ngumiti. "Sa tingin mo ba walang nararamdaman si Cameron para sa iyong kapatid?" Nagtataka si Daisy. "Sa tingin mo ginagawa niya? Bakit pakiramdam ko umiiwas siya sa nararamdaman niya? Kung iniiwasan niya ito, ipinapakita lang nito na hindi niya talaga ito naiintindihan." Ipinarada ni Knowles ang kanyang sasakyan sa garahe ni Tylerton. She never confronted her own feelings, but in reality, kung wala talaga siyang feelings para kay Waylon, bakit sa tingin mo magtatagal siya dito? Natigilan si Daisy, na may katuturan. Kung walang feeling si Cameron sa kanya, hindi siya magseselos sa set noong isang araw. Dahil nagseselos siya, ipinakita nito na may nararamdaman siya para sa kanya. Tinanggal ni Knowles ang kanyang seatbelt at tumingin sa kanya. Kailangan nila ng kaunting pagbabante sa pagitan nila. Naguguluhan siya. Krisis, kung gusto niya siya ngunit hindi siya gagawa ng hakbang pasulong, ang tanging paraan ay ang iparamdam sa kanya na nanganganib siya. Naintindihan naman agad ni Daisy ang ibig niyang sabihin. "Sinasabi mo ba na si Waylon ay dapat kumuha ng isang babae upang subukan siya?" Ngumiti si Knowles at pinisil ang tungkin ng ilong niya. Sino ang pinakamahusay na magtrabaho? Dumilat si Daisy, biglang may naalala, at napangiti. Minzy Holland, ang babaeng nakasama ni Cameron sa isang blind date. Mukhang naging interesado siya kay Waylon pagkatapos noon. Dapat itong gumana. Sa Emperin, naligo si Cameron at nag-walkout habang tinutuyo ang buhok gamit ang tuwalya. Bigla siyang nakatanggap ng text mula kay Waylon, na nagsasabing hindi na siya babalik sa gabing iyon. Nilock ni Cameron ang kanyang telepono at inilagay ito sa mesa. Kahit ano, kinabukasan, pagkagising ni Cameron, bumaba siya para mag-almusal gaya ng dati. Gayunpaman, nakita niyang walang laman ang sala, at walang almusal. Tiningnan ni Cameron ang kanyang telepono, at pasado 8:00 na. Nakalabas ba si Wayne, buong gabi hanggang ngayon? Ayos lang. DIY pagkatapos, gumawa si Cameron ng bacon at mga itlog, dinala ang plato sa mesa, at kumagat ng kaunti. Ibinaba niya ang tinidor. Nakakatakot ang lasa. Nagdagdag si Cameron ng ilang slate at pinaghalo ito, at ito ay bahagyang mas mabuti. Tumunog ang telepono ni Cameron, at si Daisy ang tumatawag. Kinuha ni Cameron. "Hello, Cameron, nakita kong nasa Baseburg si Miss Holland. Hiniling ba niya na makipagkita sa iyo?" Kumunat ang noo ni Cameron. "Miss Holland, tahan na. Si Minzy ba ang tinutukoy niya? Ngunit hindi pupunta si Minzy upang makipagkita sa akin sa Baseburg maliban kong ito ay upang makita si Wayne." Huminga ng malalim si Cameron. "Saan mo siya nakita? Sa restaurant? O di ba kuya ko yan?" Kunwaring nabigla si Daisy. "Oh, bakit siya makikipagkita sa kanya?" Kabanata 2342. Napakagatlabi si Cameron. Saang restaurant siya? Sinabi sa kanya ni Daisy ang address. Ibinaba ni Cameron ang tawag at umalis pagkatapos kunin ang kanyang coat. Nagtago si Daisy sa likod ng dingding at nilingan si Knowles. "Nolly, sa tingin mo ba gagana ito?" Ibinaba ni Knowles ang kanyang sombrero. "Isuot mo ng maayos, huwag hayaang may makakita sa iyo." Mabilis na nagpakita si Waylon sa restaurant ngunit hindi niya nakita si Daisy. Isang babae ang tumawag sa kanya. "Mr. Goldman." Nakasimangot siyang lumingon at nakita niya ang isang babaeng nakaupo sa tabi ng bintana.
Si Minzy iyon. Lumapit si Wayland sa kanya at huminto sa table niya. Miss Holland, ano ang nagdala sa iyo dito? Nagulat si Minzy. Hindi mo ba ako hiniling na makipagkita? Napapikit si Wayland. Ako, nahadyap ng kanyang mga mata ang isang taong nagtatago sa likod ng isang pader, at ikinonekta niya ang mga tuldok ng maalala ang text na ipinadala sa kanya ni Daisy. Hinayla ni Wayland ang isang upuan at umupo sa tapat niya. Sa tingin ko may nagtanong sa iyo gamit ang pangalan ko. Ikinalulungkot ko iyon. Nagbaba ng tingin si Minzy. Talaga, sino kayang gumawa nun? Napatingin siya sa direksyon ng pader. Hindi sigurado. Nag-breakfast ka na ba? Huminto si Minzy, saka ngumiti. Hindi pa. Hiniling ni Wayland sa server para kunin ang kanilang order. Itinulak ni Daisy ang kanyang ulo upang silipin, ngunit pinigilan siya ni Knowles. Napansin ka niya. Nagulat siya nang lumingon siya. Hindi pwede. Talaga. Napangiti si Knowles, pero sa tingin ko nakikipaglaro siya. Hihintayin namin ang susunod na pagpapakita ng pangunahing karakter. Nagtago si Daisy sa pagitan ng kanyang mga braso at napangiti. Medyo matalino siya. Hindi na kailangang magpadala ng signal sa kanya. Pagkatapos noon, nakatanggap siya ng text mula kay Wayland. Anong ginagawa mo? Sagot ni Daisy, tinutulungan kita. Ayaw mo bang makita ang reaksyon ni Cameron? Kinuha ni Wayland ang kanyang baso, tiningnan ang text sa kanyang screen, at ipinakita ang isang mababaw na ngiti. Sagot niya, ang galing mo lang maging pilyo. Nakita ni Minzy na patuloy niyang tinitingnan ang kanyang telepono, kaya nagtanong siya, is it something important? Tinago niya ang phone niya. Mahalaga ang pamilya. Napangiti si Minzy at may naalala. Wala ka bang relasyon ni Miss Southern? Tumangala siya. Bakit mo natanong? Maingat na tanong ni Minzy. Nasa East Islands siya, at nandito ka. Hindi ba siya dumating at nakita ka? Kung sila ay magkasama, si Cameron ay nasa Baseburg sa halip. May sasabihin sana si Wayland nang tumangala siya at nakita si Cameron na pumasok sa restaurant. Nang makitang magkasama sina Wayland at Minzy, galit na kinagat niya ang kanyang labi at tumalikod na para umalis. Dinampot ni Wayland ang kanyang baso at mahinahong humigop, walang planong susundan siya. Tinapik ni Knowles ang balikat ni Daisy. Nakita ni Daisy ang nangyari at sinundan siya. Lumabas si Cameron sa restaurant at huminto sa tabi ng kotse ni Wayland na nakaparada doon. Nagalit siya at sinipa ang rims niya. Nagsasaya ka, Cameron. Napatalon si Cameron nang lumingon siya kay Daisy na nagmamadaling humihingal. Bakit ka umalis? Bakit ako mananatili? Para panoorin silang magkasama. Nag-cross arms si Cameron. Pakiramdam niya ay parang may kung anong nakasaksak sa kanyang dibdib at sobrang hindi komportable. Napaiwas ng tingin si Daisy at sinabi sa seryosong tono, pero hindi mo pwedeng hayaan na lang silang magkasama. Pag-isipan ito, si Miss Hollis ay nahulog sa ulo ko para sa aking kapatid sa East Islands, at ngayong mayroon siyang pagkakataong mag-isa sa kanya, hindi ka ba natatakot na may gawin siya sa kanya? Kabanata 2343. Kumunat ang noo ni Cameron. Ano ang magagawa niya? Huminga ng malalim si Daisy. Huwag mong maliitin ang babaeng may gusto sa lalaki. Handa siyang gawin ang lahat para makuha siya. Nagulat si Cameron. Kahit ano, tumanggaw si Daisy. Oo, paano kung nidroga siya nito at nakasama siya nang mahimatay siya? Kapag nabuntis siya at pinilit niyang pakasalan ng kapatid ko, mawawala siya sa iyo. Huminga ng malalim si Cameron. Ginagawa iyon ng mga tao. Payo ni Daisy. Hindi ako nagsisinungaling. Si Wayland ay parang tupa sa kanya. Magtiwala ka sa akin. Mag-o-order siya ng alak para sa kanya. Hindi kumbinsido si Cameron, ngunit agad na hinawakan ni Daisy ang kanyang braso. Sumama ka sa akin kung ayaw mong maniwala. Hoy, Daisy, tahan na. Kinaladkad siya. Umupo sila sa isang table sa sulok na medyo malayo sa kanila, at kinuha ni Daisy ang napkin para takpan ang mukha niya. Maghintay at tingnan. Tinakpan din ni Cameron ang mukha niya. Magandang ideya ba ito? Sabi ni Daisy, huwag kang mag-alala, hindi niya tayo mapapansin. Kahit na gawin niya, hindi niya ilantad ang mga ito. Si Knowles, na nakatayo sa likod ng dingding, ay nakatanggap ng text mula kay Daisy. Ngumiti siya, nakuha ang atensyon ng isang server, at may sinabi sa kanya. Maya-maya pa ay lumapit sa kanila ang server na may dalang bote ng alak at inilagay ito sa kanilang mesa. Natarante si Minzy, hindi kami nag-order nito. Sinabi ni Wayland, ginawa ko. Tumingin siya sa server at nagtanong, pakibuksan ito. Si Daisy na nakaupo sa mesa sa sulok ay sumilip kay Cameron.
Nakita mo, tama ako. Itinaas ni Cameron ang kanyang mga kamay at tahimik na tinitigan ang mga ito. Ibinuhos ng server ang alak sa 2 baso. Hinawakan ni Minzy ang baso at itinaas. Almusal na may kasamang alak. Iyan ay medyo kawili-wili. Dinampot ni Waylon ang baso niya, itinapat sa labi, at dahan-daang sumimsim dito habang nakatingin sa direksyon ni Daisy. Nang makita kung paano ininom ni Waylon ang alak, hindi na napigilan ni Cameron ang kanyang galit at biglang bumangon at sumugod upang kunin ang kanyang baso. Sinong may sabing pwede mong inumin ito? Gulat na napatingin sa kanya si Minzy. Miss Southern, nasa Baseburg siya. Napapikit si Waylon. Hindi ako makainom ng alak. Ibinaba niya ang baso. Hindi. Napatingin si Waylon sa kanya at humagalpak ng tawa. Bakit? Walang dahilan. Bawal ka lang. Hinayla siya ni Cameron. Sumama ka sa akin. Sadyang bumagal si Waylon. Hindi pa ako tapos ng almusal ko. Hindi. Hindi tumigil si Cameron, na parabang natatakot siya na babalik siya. Hinarang ni Daisy ang kanyang mukha sa menu at tuluyang nag-relax pagkalabas nila ng restaurant. Nangangahulugan iyon na nagmamalasakit si Cameron kay Waylon. Umupo si Minzy sa kanyang upuan at tumingin sa almusal sa mesa, malungkot. Inutusan niya ang server na dalhin ang bill, ngunit sinabi ng server, may nagbayad na nito. Siya ay nagsimula. Ano ang Mr. Goldman? Naglakad si Daisy papunta sa counter. Nolly, ibinalik sa kanya ng cashier ang card at itinago ito. Handa nang umalis, ngumiti siya at tumango. Habang nasa biyahe pa uwi, biglang sinabi ni Daisy, Nolly, sa tingin mo ba nasusobrahan ko na ito? Ginamit nila si Minzy, pagkatapos ng lahat. Ipinatong ni Knowles ang kanyang kamay sa kanyang ulo. Nakita niya si Cameron sa Baseburg gamit ang sarili niyang mga mata, kaya dapat napagtanto niya na kasama niya si Waylon. Dahil ito ay gumana, siya ay tumulong. Kabanata 2344. Napangisi si Daisy. Nag-aalala siya na may kasamang ibang babae si Waylon. Lumapit si Knowles, paano mo ako pasasalamatan? Hinalikan siya ni Daisy sa labi. Ngumiti siya at kinurot ang baba niya. Lalong matapang ka. Namumula si Daisy kapag hinalikan siya nito, ngunit siya na ngayon ang nagkukusa. Tumingin siya sa kanya. Hindi ka ba kontento? Samandal siya. Hindi pa. Nahiya siya. Huwag masyadong matako. Samantala, bumalik sina Waylon at Cameron sa villa. Tinatanggal niya ang coat niya sa tabi ng pinto nang tumalikod si Cameron. Bakit mo tinatanggal ang coat mo? Sabi niya, medyo barado ako. Nagulat si Cameron at naalala niyang nakainom siya ng alak. Sino ang nagsabi na maaari mong inumin ang alak? Tumigil siya at nagtaas ng kilay. Anong masama doon? Hindi ka ba natatakot na may ihulog siya doon? Lumapit si Cameron at tinapik ang balikat niya. Kung iniinom ka niya at may ginawa siya sa iyo, ikaw ay... Biglang naintindihan ni Waylon kung bakit siya balisa. Nakaramdam daw siya ng bar dahil mas mainit sa bahay kaysa sa labas. Kaya naman hinubad niya ang coat. Sa tingin niya ako ay nadroga. Siguradong may sinabi si Daisy sa kanya. Kumikislap ang mga mata ni Waylon, at sumabay na lang siya rito. Pero ininom ko ang buong baso. Ano ang dapat kong gawin? Natigilan si Cameron. Anong ibig mong sabihin? Hinimas ni Waylon ang kanyang mga templo at mukhang hindi komportable. Nahihilo ako. Sumampi si Waylon sa kanyang balikat at ipinatong sa kanya ang kalahati ng kanyang timbang. Muntik nang matamba si Cameron, ngunit nasalo siya nito. Waylon, hey, nakadroga ka ba? Niyakap siya nito at ipinatong ang baba sa balikat nito. Sa tingin ko, masama ang pakiramdam ko. Dadalhin kita sa ospital. Hindi sila makakatulong, bulong ni Waylon sa kanyang tainga. Tulungan mo akong makapunta sa kwarto. Kumunat ang noo ni Cameron. Sigurado ka bang ayaw mong pumunta sa ospital? Tumanggo siya at niyakap siya ng mahigpit. Tinulungan siya ni Cameron na umakyat sa hagdan at pumasok sa kwarto. Ay nalalayan siya nitong makahiga sa kama, at hinayla rin siya nito habang nakahiga. Natigilan si Cameron habang nakatingin sa kanya. Ikaw, inipit ni Waylon ang kanyang buhok sa likod ng kanyang tainga. Casual na sinilip ang kanyang tainga gamit ang bahagyang malamig na daliri, at sinabi sa mahinang boses, Cam. Natuyo ang lalamunan ni Cameron, kaya napalunok siya. Akala ko ba nahihilo ka? Nasa labi niya ang mga mata niya. Oo, medyo. Umiwas ng tingin si Cameron. Kung gayon bakit hindi ka magpahinga? Inilapat ni Waylon ang kanyang mga labi sa kanyang mga pisngi, pagkatapos ay lumipat sa kanyang tainga.
Kinilig siya dahil naramdaman niyang may damaloy sa kanyang katawan. Bago pa siya makapagsalita ay dumampi na ang labi nito sa labi niya. Hinawakan ni Cameron ang kanyang kamisete sa kanyang dibdib habang binabalot siya ng kanyang hininga. Nawalan siya ng lakas, umakyat si Waylon sa ibabaw niya. Nasusunog ang mukha ni Cameron sa masikip na espasyo habang ibinaon niya ito sa kanyang balikat. Tumutulo ang pawis ni Waylon sa kanyang noo. Pagkaraan ng mahabang panahon, tumingin siya kay Cameron, na kasing pula ng isang kamatis, at hinalikan ang tuktok ng kanyang ulo. Tingnan mo ako, hindi, siya ay masyadong mahiyain. Sa gabi, masyadong gutom si Cameron at bumaba sa hagdan para salakayin ng refrigerator. Pagkatapos maglabas ng tinapay at itlog, tumalon siya habang isinasara ang pinto dahil may nakatayo sa tabi ng pinto. Nakarob si Waylon habang nakakross arms na nakasandal sa tabi ng refrigerator. Sa wakas gutom ka na, sabi ni Cameron. Ako, gusto ko lang ng hapunan. Illegal ba yan? Nagtaas ng kilay si Waylon. Siyempre hindi. Kabanata 2345. Pumunta si Cameron sa kusina at inilagay ang mga itlog. Siguro dahil nandoon si Waylon, hindi niya alam ang gagawin at tumayo siya ng matagal. Huminto si Waylon sa likod niya at sumandal sa tabi ng tenga niya. Painitin mo ang kawali. Nakiliti ang kanyang tenga habang ang kanyang isipan ay puno ng mga eksenang hindi niya makakalimutan. Ito ay nakakahiya. Tumalikod siya at tinulak si Waylon palabas ng kusina. Matulog ka na. Iwan mo na ako. Inilahad ni Waylon ang kanyang mga braso para hilahin siya papasok. Natatakot ako na baka pasabugan mo ang kusina ko, at kailangan ko itong linisin mamaya. Kumunat ang noo ni Cameron, sa tingin mo hindi ako marunong magluto. Kaya niyang magprito ng itlog. Inilapat ni Waylon ang kanyang hinlalaki sa kanyang labi. Iniiwasan mo ba ako dahil sa nangyari kanina? Namumula ang mukha niya, pero dahil sa pagmamalaki niya, sinabi niya, hindi kita iniiwasan. Ayaw lang kitang makita kasi baka maging awkward. Napangiti siya, bakit magiging awkward? Tiningnan ni Cameron ang ibabang bahagi ng tiyan niya, ngunit nasalo niya ito. Ano sa tingin mo tungkol dito? Nabulunan siya. Malamang magmumukhang lutong hipon ang mukha niya kung hindi lang madilim doon. Tumalikod siya, walang komento. Itinulak ni Waylon ang kanyang buhok sa kanyang likuran, sumandal, at sinabi sa malalim na boses, kailangan mong maramdaman ito para malaman mo. Idiniin ni Cameron ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, ibinaba ang kanyang ulo, at mabilis na binago ang paksa. Wayne, magluto ka na ng hapunan. Tumawa si Waylon at pumunta sa kusina. Maya-maya pa, lumabas siya na may dalang bacon, itlog, at kamatis at inilagay ang plato sa mesa. Ang mga scrambled egg ay niluto ng mabuti, at ang bacon ay may magandang balanse ng crispiness, ngunit hindi ito nasunog. Tiningnan niya ang pagkain at napagtanto niyang iba ito sa ginawa niya noong umaga. Kumuha siya ng tinidor at kinagat ang pagkain. Tamang-tama ang lasa. Pagkatapos ay pinagpatuloy niya ang pagkain ng natitirang pagkain. Pinagmasdan ni Waylon ang mukha niya at hindi niya napigil ang matawa. Dahan-dahan, walang aagaw sa iyo. Kumuha siya ng tinapay, pinunasan ng mantika at sauce sa plato, at kinain ito. Pagkatapos ay ibinalik niya ang plato sa mesa. Inilabas ni Waylon ang isang kamay para panasan ang mantsa sa gilid ng kanyang bibig. Nagustuhan mo ba? Nilagay niya ang kamay niya sa labi niya, not bad. Ngumiti siya, dapat ba kitang turuan? Si Cameron ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito, maaari mong ipagpatuloy ito. Tumigil si Waylon at ngumiti ng malawak pagkaraan ng ilang sandali. Kinabukasan, pinuntahan ni Daisy si Freya sa Sivio Villa. Pumasok siya at nakita niya sina Beatrice at Didi na nakikipaglaro kay Charm sa sala. Nasa crib si Charm, hawak ang isang stuffed toy na binigay ni Beatrice sa kanya sa isang kamay. Nagulat siya, malapit na kayong magkaibigan ngayon. Napalingon si Beatrice, Tita Daisy. Lumapit si Daisy sa kanila at hinimas ang ulo nila. Natutuwa akong naging mabilis kayong naging magkaibigan. Naging mas masayahin si Didi pagkatapos makasama si Beatrice. Bumaba ng hagdan si Freya. Daisy, ngumiti siya at naglakad. Halos isang buwan na, tama. Tumanggaw si Freya. Malapit na akong magpahinga. Ngunit may naalala siya at sinabing, baka hindi kita matulungan sa ngayon. Ngumiti si Daisy at hinawakan ang kamay niya. Alam ko, babalik ka sa school. Magiging screenwriter kapag balik mo. I really happy for you. Napatingin si Freya habang nakangiti. Daisy, salamat. Nagtaas ng kilay si Daisy. Hindi na kailangan yan. Hindi lang ikaw ang kaibigan ko. Ikaw ang aking hipag.
Pamilya tayo, pamilya. Hindi naisip ni Freya na maging bahagi ng kanilang pamilya, ngunit ngayon ay naranasan niya kung paano magkaroon ng isang pamilya, at ito ay umiinit. Kabanata 2346. Kahit papaano ay hindi na nag-iisa si Freya. Habang nananatili si Daisy sa Sivia Villa, nakatanggap siya ng tawag mula kay Charlie. Pumunta siya sa courtyard para tanggapin ang tawag. Bumalik ka sa opisina ngayon. Ito ay kagyat, sabi ni Charlie. Ibinaba ni Daisy ang tawag at nagmamadaling bumalik sa tenant. Hinihintay siya ni Charlie sa opisina. Nang makita niya si Daisy, inilagay niya sa kamay niya ang notice ng variety show sa desk. Ito ang variety show na 24 na oras sa isang inn. Interesado ka ba? Natigilan si Daisy. Hindi ba ito ang variety show na sinalihan ni Tiffany? Isa itong variety show na nagpapakita ng buhay ng mga celebrity. Ito ay ipinalabas kamakailan na may mahusay na katanyagan at mataas na rating. Bumalik sa katinoan si Daisy at nagtanong, gusto mo ba akong sumali sa variety show na ito? Nakasandal sa likod ng upuan, sumagot si Charlie, ang investor ng variety show na ito ay si Mr. Hannigan. Nais niyang mabigyan ng kakaibang karanasan ng palabas. Ikaw ang pinakatanyag na tao sa Baseburg ngayon. At saka, lahat ay nagtataka kung ginagamit mo ba ang iyong pagkakakilanlan bilang anak ng mga Goldman para makuha mo ang lahat, kaya naniniwala ako na ang variety show ay magbibigay sa mga manunood ng mas mahusay na pangunawa sa iyong tunay na pagkatao. Initially, I planned to let you and James join the variety show, but unfortunately, James is pretty occupied right now. Kaya naman, inimbitahan ng direktor si Mr. Boucher na maging pansamantalang panauhin para sa susunod na season. Sasali rin si Mr. Boucher. Nagulat si Daisy. Tumanggaw si Charlie, kung tutuusin, ikaw ang pangunahing pinagtutuunan ng pansin sa susunod na season. Maaari kang pumili ng 2 espesyal na panauhin na gusto mong samahan ka. Samantala, nakikipagpulong si Nolan kay Tanner sa isang restaurant. Iniabot ni Tanner ang isang dokumento kay Nolan. Pagkatapos basahin ito, itinaas ni Nolan ang kanyang mga talukap at nagtanong, gusto mo bang umupo sa aking lugar? Tumawa si Tanner, oo, gusto kong magkaroon ng rustic style ang variety show na ito, at ang lugar mo ay kung saan mismo gusto ko. Sumimangot si Nolan, gusto mong tulungan ka ng anak ko na kumita ng pera. He chuckled, we're partners. Sa tingin mo ba malulugi ka habang kumikita ako? Kinuha ni Nolan ang kanyang kape. Tila, alam ni Tanner na ito ay isang magandang pagkakataon sa negosyo. Nagsimula siyang mag-invest sa entertainment industry at gumawa ng variety show na kakaiba sa iba. Ang ibang mga tao ay nag-imbita lamang ng mga kilalang tao na sumali sa isang variety show, ngunit pinili niyang gumawa ng isang reality show para sa mas mataas na uri. Maliban kay Daisy, ang iba sa mga tao ay hindi mga kilalang tao, ngunit hindi bababa sa sila ay kilala. Kung gusto niyang mag-stand out sa variety show, kailangan niyang maging iba. Pag-uusapan ko ito sa aking ama. Kung tutuusin, iyong mga bulaklak at halaman sa hardin ang kanyang kayamanan. Baka hindi siya matutuwa kung may mangyari sa kanila. Sinabi ni Tanner, huwag mag-alala, hihilingin ko sa crew na mag-ingat. Wala silang masisira kahit isang bagay sa bahay mo. Sa Emperor, nang tanghali, lumingon si Cameron sa kanyang kama. May hinawakan siya at iminulat ang mga mata. Nang makita niya si Wayla na nakahiga sa kanyang kama, bumangon siya. Ano nga ulit ang ginagawa mo dito? He chuckled, tumingin ka sa paligid mo. Ito ba ang kwarto mo? Natigilan si Cameron at napalingon. Sandali lang, naalala ko bumalik ako sa sarili kong kwarto kagabi. Bakit ako nandito? Tanong niya. Umupo siya at sumagot, sino ang nakakaalam? Baka nakatulog ka sa kama ko. Imposible. Pinabulaanan ni Cameron. Hindi ako nag-sleepwalk. Dapat ikaw iyon. Napapikit si Waylon at inipit siya sa ilalim niya. Talaga. Ipinatong ni Cameron ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at sumigaw ng may kaba, bitawan mo ako, Wayne. Lumapit si Waylon sa kanya at idiniin ang labi nito sa pisngi niya. Aalis ako pagkatapos mo akong halikan. Ikaw, namula ang pisngi ni Cameron. Ngayon lang niya napagtanto kung gaano kaiya si Waylon. Mataman siyang tiningnan ni Waylon at nagpatuloy sa namamaos na boses, kung hindi, hahalikan kita. Kabanata 2347. Hinawakan ni Cameron ang ulo niya at hinalikan siya. Pumikit si Waylon at inilagay ang kamay sa likod ng ulo nito para palalimin ang halik, dahilan para tumalo ng puso ni Cameron sa bilis ng pagtakbo.
Magulo ang buhok at damit ng nasa ilalim niya. Para siyang silang dilag, at hindi na niya napigilan ang sarili na magustuhan siya. Puno ng pagnanasa ang mga mata ni Wayland. Halos hindi na niya mapigilan ang sarili. Hinawakan niya ang palso nito at hinalikan. Cam, oras na. Magulo ang isip ni Cameron. Hindi siya makapag-isip ng maayos ngayon habang nagtatanong, ano ang sinabi mo? Sabi ko gusto ko. Biglang tumunog ang bell, dahilan para mapahinto si Wayland sa kalagitnaan ng kanyang pangungusap. Nagmulat ng mata ang dalawa at nagkatinginan. Sa wakas ay natauhan si Cameron at mabilis na itinulak si Wayland palayo. Umupo siya sa kama at sinabing, sa palagay ko dapat mong sagutin ang pinto. Tinakpan ni Wayland ang mukha gamit ang palad at huminga ng malalim. Lumabas ka muna. Nagmamadaling lumabas si Cameron sa kanyang silid. Habang nasa koridor, tinapik niya ang kanyang dibdib at nakahinga ng maluwag. Kung hindi dahil sa doorbell, baka naialay na niya ang sarili kay Wayland. Nagsuot siya ng jacket at bumaba para buksan ang pinto. Nakatayo si Daisy sa harap ng pinto. Nang makita niya si Cameron, sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Sana hindi ko kayo inistorbo. Binigyan siya ni Cameron ng isang nahihiyang ngiti habang hawak niya ang kamay ni Daisy. Siyempre, hindi mo kami inistorbo. Nandito ka sa tamang oras. Nandito ka ba para sa kapatid mo? Sumagot si Daisy, naparito ako para hanapin kayong dalawa. Matapos maisuot ni Wayland ang kanyang damit, bumaba siya ng hindi nagmamadali at huminto sa harap ng sopa. Anong problema? Lumapit si Daisy sa kanya at hinawakan ang braso niya. Wayland, may gusto sana akong pag-usapan sa inyong dalawa. Kung tutusin, baka magalit ka sa akin kung magdedesisyon ako ng hindi mo tinatanong. Napaluha at tumawa si Wayland. Sinundot niya ang kanyang noo at sinabing, pinagalitan ba kita dahil sa masamang ideya na ibinigay mo sa akin? Si Minzy ang tinutukoy niya. Tawa ng tawa si Daisy at tumingin kay Cameron bago bamulong sa tenga. Kung gayon, ano sa tingin mo ang magiging resulta? Umupo si Wayland sa sopa at sumagot, hindi masama. Ano ang ibinubulong niyo sa likod ko? Pinakipot ni Cameron ang kanyang mga bisperas. Paano sila maglilihim sa akin? May ngiti sa kanyang mukha, lumapit si Daisy kay Cameron at niyakap siya nito. Cameron, kailangan ko kayo ni Wayland para tulungan ako sa isang bagay. Ano ito? Tanong ni Cameron. Ngumiti si Daisy sa kanya at sinabing, gusto kong sumali kayong dalawa sa isang variety show kasama ko. Natigilan si Cameron. Tinuro niya ang sarili niya at sinabing, ako. Gusto mong sumali kami ng kapatid mo sa isang variety show kasama ka. Tumanggaw si Daisy. Then, she said, si Uncle Tanner ay isa sa mga investors sa variety show na 24 Hours in and In. Ang bisita para sa susunod na season ay si Uncle Helios at ako. Tsaka pwede naman akong magsama ng dalawang special guest kaya naisip ko kayo ng kapatid ko, tapos pumunta ako para tanungin kayong dalawa about it. Tumingin si Cameron kay Wayland. Itinaas ni Wayland ang kanyang mga talukap ngunit hindi umimik. Hinailan niya si Daisy sa gilid at bamulong, Daisy, sa tingin ko ay hindi natin dapat problemayan ng kapatid mo tungkol sa isang maliit na bagay na tulad nito. Hindi mahalaga kung gusto ng iyong kapatid na pumunta o hindi. Sasamahan kita hanggat may bayad ako. Kung tutusin, tanga lang ang tatanggi sa pera. Napatingin si Daisy kay Cameron. Hindi siya sigurado kung sasama sa kanya ang kanyang kapatid o hindi, ngunit sigurado siyang magiging interesado si Cameron. Oo naman. Kung pumayag, si Cameron, malaki ang posibilidad na sumama rin sa kanya ang kanyang kapatid. Nagbuhos si Wayland ng isang tasa ng tsaa at tumingin sa kanila. Since you asked me for your help, as your brother, syempre tutulong ako. Lumingon si Cameron para tingnan siya. Akala ko ba ayaw mong pumunta? Kung tutusin, halatang mukhang hindi siya interesado ngayon. Kinuha niya ang tasa ng tsaa at sumagot, nasabi ko na ba iyon? Walang paraan na tumanggi siya sa kanyang kapatid na babae dahil siya ay gumagawa ng pagkakataon para sa kanilang dalawa. Natigilan si Cameron. Pinitik ni Daisy ang kanyang mga daliri at sinabing, napagdesisyonan na iyon. Sana hindi mo ako bawian. Nawala ang ngiti sa mukha ni Cameron. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay pumasok siya sa isang bitag. Sa Z-Star, Han, balita ko tinanggap mo ang imbitasyon mula sa 24 na oras sa isang inn. Ngunit si Daisy ang magiging pangunahing panauhin para sa susunod na season. Sigurado ka bang gusto mong pumunta? Kabanata 2348.
Sa dressing room, nagtipon-tipon ang ilang artista kay Hana nang mabalitaan nilang tinanggap niya ang imbitasyon sa 24 na oras sa isang inn at pinag-usapan ito. Inihayag ng staff ng palabas ang trailer para sa susunod na season. Si Daisy ang pangunahing panauhin. Marami siyang natatanggap na atensyon sa buong entertainment industry dahil kay Tiffany. Sa huling season, pinaalis si Tiffany sa variety show at nakagawa siya ng maraming kaguluhan sa industriya ng entertainment. May kumalat na chismis na nagsasabing si Daisy ang nagpaalis sa kanya sa variety show gamit ang kanyang strong family background. Kahit na si Tiffany ay nalantad sa pagiging mapagkunwari at na-blacklist ng entertainment industry, marami pa ring mga paksa tungkol kay Daisy sa buong internet. Sa kasalukuyan, ang nangyayari sa entertainment industry ay ang karamihan sa mga babaeng celebrity ay natatakot na magkaroon ng anumang pakikipag-ugnayan kay Daisy. Natakot sila na baka mapunta sila kay Tiffany kapag mali ang paghampas nila kay Daisy. 3 taon na ang nakalilipas, napabalitang humingi ng tawad si Hana kay Daisy sa harap ng media matapos matanggap ni Daisy ang Best Actress Award. Dahil na rin sa naging away ni Hana kay Daisy noon, kaya inisip nilang lahat na wala silang magandang relasyon. Kaya naman medyo nagulat sila nang imbitahan ng show staff sina Daisy at Hana sa iisang variety show. Si Hana was flipping through the magazine absent-mindedly as she replied, "Isang variety show lang. Walang dapat ipag-alala. Paano kung bigyan kanya ng problema habang nandoon ka? Wala ka nang magagawa sa oras na iyon kundi lunukan ng kahihiyan." Oo, Han, sa tingin ko dapat mong tanggihan ito. Kung tutusin, hindi maganda ang lagay ng mga nagiging masyadong malapit kay Daisy. Pagkatapos ng lahat, siya ay anak na babae ng mga Goldman, ang mansanas ng mga mata ng kanyang pamilya. Ang mga masasamang ginawa ni Tiffany noon ay ibinulgar nila dahil lang sa pagkakaaway niya kay Daisy. Naturally, ang mga normal na babaeng celebrity na tulad nila ay hindi magkakaroon ng kahit isang pagkakataon laban kay Daisy. Isinara ni Hana ang magazine at inangat ang ulo. Hindi madaling makakuha ng chance na sumali sa isang variety show, kaya bakit ko ito tatanggihan? Sa tingin ko dapat mong isipin ang sarili mong negosyo. Pagkatapos niyang magsalita, tumayo siya at lumabas ng dressing room. Nagkatinginan ang mga natitirang artista. Hindi sila natuwa sa inasta ni Hana na sinabi nilang, "I'm sure gusto lang niyang sumakay sa wave ng kasikatan ni Daisy." Ha, dahil lang sa mas nauna siyang naging artista kaysa sa amin, akala niya kaya niyang bigyan kami ng ganoong ugali. Kahit gaano pa siya ka-successful, hindi nito mababago ang katotohanan na pinaalis siya ng Tenet Media. Makalipas ang ilang araw, ang staff ng palabas na 24 na oras sa isang inn, ay nakatanggap ng pahintulot mula kay Nicholas na gamitin ang Goldman Mansion bilang shooting site. Sinimulan nilang palamutihan ang site. Maayos ang pagkakagawa ng mansyon, at maganda ang tanawin sa bayan. Para itong isang paraiso at napakahusay sa pangunahing tema ng 24 na oras sa isang inn para sa season na ito. Hindi inaasahan ni Daisy na pipiliin ng show staff ang sarili niyang bahay bilang shooting site at natigilan siya. Anong mali? Ang tanong ay kasabay ng isang malaking kamay na damapo sa kanyang ulo. Lumingon si Daisy at ngumiti. Ninong Helios, nakatayo si Helios sa labas ng courtyard, tinitingnan ng staff habang pinalamutian nila ang site. Napakasarap talaga ng lasa ni Tanner. Mukhang magiging kakaiba ang season na ito sa nakaraang session. Hindi naman kumibo si Daisy. Ang variety show na 24 Hours in and In ay isang bagong palabas na ipinalabas kamakailan. Hindi tulad ng ibang variety show, live ang recording. Sa simula pa lang daw ay walang gaanong sponsor ang variety show. Sa makatuwid, ang mga pamamaril para sa mga unang season ay ginawa sa mga hotel, at ang mga tripulante ay gumastos ng kaunting pera mula sa kanilang sariling mga bulsa upang gawing estilo ng tuluyan ang mga hotel. Siyempre, ito ay napakalapit sa normal na buhay ng mga tao. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang palabas kung saan naranasan ng mga kilalang tao ang buhay ng mag-isa. Walang malaking budget ang show staff. Hindi sila makapag-imbita ng A-list celebrities kaya binaling nila ang target nila sa B or C-list celebrities. Gayunpaman, dahil ang palabas ay na-broadcast ng live at ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga bisita ay alanganin, ang palabas ay walang gaanong manunood. Pagkatapos lamang mag-invest si Tanner sa variety show na ito at tumaas ang budget ay nagpa siya ang show staff na baguhin ang estilo. I-shoot nila ang palabas sa iba't ibang lokasyon sa isang season. Pupunta sila sa tabing dagat, sa kapatagan ng damo, sa kagubatan, o kahit sa isang malaking lungsod.
Kabanata 2349. Mag-shoot sila sa mga magagandang lugar at kakain ng pinakamasarap na pagkain sa iba't ibang lungsod. Maglalaro din sila ng iba't ibang laro. Lalong naging interesante ang palabas. Ang iba't ibang mga pamumuhay, ang coziness at pagtawa, at ang pagsasama ay kung ano ang mga tao, ninanais, at natural na nalampasan ng mga rating ang iba pang palabas. Napatingin sa kanya si Daisy. Iba talaga. Kung tutusin, mayroon kaming dalawang special guest na hindi galing sa entertainment industry. Napapikit si Helios, dalawang espesyal na bisita. Sa sandaling iyon, huminto ang isang itim na luxury car sa harap ng courtyard. Nilinggan ni Daisy ang kanyang ulo at sinabing, ayan na sila. Bumaba sina Waylon at Cameron mula sa sasakyan. Nang makita sila ni Helios, natawa siya, tinaguro din na child star ang kapatid mo. Kaya lang hindi niya piniling maging artista pagkatapos. Nagtaas ng kilay si Daisy at nagtanong, so, sapat na bang outstanding ang mga special guest na inimbitahan ko? Lumapit si Waylon kay Helios at binati siya, Tito Helios. Helios patted his shoulder and said, hindi ko ina-expect na magkakatrabaho ulit kami sa isang variety show after so many years. Nagsisimula na akong mamiss ang paraan ng paggawa mo sa akin ng palabas sa TV noong bata ka pa. Noong bata pa lang siya, ginampanan niya ang anak ni Helios kay Daisy sa ilang palabas sa TV. Ginampanan din niya ang pagkabata ng karakter na ginampanan ni Helios. Nang mag-isip sila, napagtanto nilang matagal na pala. Napangiti si Waylon. Oo, ingatan mo rin kami sa pagkakataong ito, Tio Helios. Natigilan si Cameron. Tumingin siya kay Waylon at nagtanong, ikaw ay isang child star noong bata ka pa. Lumapit si Daisy kay Cameron at sinabing, naaalala kong sinabi ko na sa iyo noon. Child star kami ng kapatid ko. Kaya lang hindi siya naging artista noong lumaki siya. Marami na siyang ginampanan kasama si Uncle Helios noon. Nahirapan si Cameron na paniwalaan. Hindi ka panipaniwala. Hindi niya alam kung bakit pero bigla niyang gustong panoorin ang mga teleseryeng iyon na sinalihan ni Waylon noong bata pa siya. Lumapit ang direktor na may ngiti sa kanyang mukha at sinabing, Mr. Boucher, Miss Vanderbilt, na-set up na ang site. Plano naming simulan ang recording ngayon. Ano sa tingin mo? Tumanggaw si Helios. Oo naman. The director then reminded them, this variety show is presented in the form of a live broadcast, so walang script. Kailangan mong i-play ito sa pamamagitan ng tainga at ipakita ang iyong karaniwang mga sarili hanggat maaari. Nang magsimula na ang palabas, biglang may naalala si Daisy. Oh yeah, guys hindi kayo takot sa aso, tama ba? Nataranta ang lahat, mga aso. Hindi nagtagal, pumunta si Daisy sa likod bahay at dinala ang gold bar. Ito ay isang malaki at malambot na Alaskan Malamute na may mapusyaw na asul na mga mata. Mayroong dalawang maliit na Alaskan Malamute sa tabi ng gold bar. Sila ay mga anak nito. Natigilan si Cameron. May aso din kayo. At hindi ito isang maliit na aso. Nag-squat si Daisy at hinimas ang malambot na balahibo ni Goldbar. Ito ang Goldbar. Itinatago namin ito sa mansyon ng Goldman upang mapanatili ang aming lolo. Ang dalawang ito ay mga anak nito. Ang puti ay tinatawag na Fortuna, at ang may kulay na punto ay tinatawag na Cash. Kumaibat ang sulok ng labi ni Cameron. Siya ay may kakaibang kahulugan sa pagbibigay ng pangalan. Si Fortuna at Cash ay mas masunurin dahil takot sila sa mga estranghero. Gayunpaman, mas palakaibigan ang Goldbar. Nang makalapit si Cameron dito, hinayaan siya nitong haplasan ang ulo nito. Ibinaba ni Helios ang kanyang ulo upang tumingin sa kanyang relo at sinabing, malapit nang dumating ang iba. Wayne, maghanda na tayo ng merienda para sa kanila. Tumanggaw si Waylon at sumunod. Kay Helios sa kusina, sinundan din sila ng cameraman. Nanatili sina Daisy at Cameron sa looban at nakipaglaro sa mga aso. Tila medyo hindi komportable si Cameron sa napakaraming kamera sa paligid niya at bamulong, hanggang kailan nila tayo ay record. Inangat ni Daisy ang ulo niya para tingnan siya. Isang buong araw, natigilan si Cameron. Ano? Tumawa si Daisy. Huwag kang mag-alala, magpapahinga tayo sa gitna, kaya relax lang. Kabanata 2350. May humantong sasakyan sa harap ng pinto. Tumayo si Daisy at sinabing, dapat ibang bisita. I'll go check it out. Lumapit si Daisy sa pinto at tumingin sa harapan. Ang babaeng lumabas sa kotse ay unang naghubad ng kanyang salaming pang-araw at sinabing, akala ko kung sino iyon. So, si Daisy. Lumapit sa kanya si Daisy na may ngiti sa labi at niyakap siya. Ito ay matagal na.
Ngumuso si Hana at sumagot, akala ko nakalimutan mo na ako. Huwag kang tanga, hinding-hindi kita makakalimutan. Pagkatapos magsalita ni Daisy, tumingin siya sa dalawa pang bisita na bumaba mula sa sasakyan. Ang isa sa kanila ay si Denzel Norris, isang sumisikat na male artist, at ang isa ay si Zoe. Bahagyang napatulala si Daisy nang makita si Zoe. Inimbitahan ng show si Hana, na napapabalitang may away sa kanya, pero ang totoo ay magkaibigan sila. Gayunpaman, ipinaglaban siya ni Zoe para sa isang papel sa nakaraan. Totoo ba sila? Hindi ba nila alam ang alitan natin? Paano nila siya maimbitahan? Sabi nga, nagsimula na ang palabas kaya naman ngiti na lang ang nasabi ni Daisy sa kanila. Si Zoe ay tila walang pakialam dahil hindi siya tumugon kay Daisy. Naramdaman ni Denzel na may mali, kaya dali-dali niyang kinuha ang mga Reg Along dala niya sa sasakyan. Daisy, Han, ito ang mga maliliit na Reg Along inihanda ko para sa iyo. Sana magustuhan mo sila. Kinuha ni Hana ang regalo at sumagot, ang sweet mo naman, Denny. Salamat, Denny. Pakiramdam ni Daisy ay may kakaiba sa pagitan ni Hana at Denzel, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Inabot ng staff ang tablet sa direktor. Mahigit 100,000 tagahanga ang nanonood ng live na broadcast. Ang bilang ng mga manonood ay mabilis na dumami, at mayroong higit sa 10,000 mga komento. Damn it, hindi ako makapaniwala na inimbitahan din nila si Helios. Totoo ba ang show staff? Hindi ba nila alam na pinaglaban ni Daisy at Zoe ang isa't isa para sa isang papel noon? Paano nila maimbitahan silang dalawa sa iisang palabas? Paano magiging bastos si Zoe? Nagkusa si Daisy na batiin siya, ngunit hindi niya ito pinansin. Sino siya sa tingin niya? Mukhang mahal ang mansyon na ito. Well, tulad ng inaasahan ng Goldmans. So, magkaibigan sina Hana at Daisy. Sana wala si Daisy sa palabas na ito. Napaka-fake niya. Gaya ng inaasahan nila, sina Daisy at Zoe ang nakakuha ng higit na atensyon mula sa mga manunood. Hindi natuwa ang mga tagahanga ni Daisy sa inasta ni Zoe, habang ang mga tagahanga ni Zoe ay inakusahan si Daisy ng kanyang pagkukunwari. Nagdala si Helios ng ilang merienda sa courtyard at sinabing, guys, handa na ang merienda. Ibinaba ni Denzel ang regalo at nag-alok ng tulong. Pagkatapos ay sinabi ni Helios, Den, may ilang inumin at tsaa sa kusina. Maaari mo ba akong bigyan ng pabor at ilabas sila? Tumanggaw si Denzel. Okay. Napakabait na bata ni Denzel. Napakabait at banayad pa rin si Helios sa kanyang junior. Ang mahabang mesa sa looban ay natatakpan ng puting mantel. May ilang mga pinggan ng prutas at masarap na merienda na nakalagay sa ibabaw ng mesa. Pagkatapos ay ipinakilala ni Daisy si Cameron kay Hana. Kilalanin si Cameron, ang magiging hipag ko. Natigilan si Cameron, ano ang pinagsasabi mo? Nang mapagtontong niyang may mga kamera sa paligid, tumahimik si Cameron at nagpatuloy. Hindi mo pa ako hipag. Umupo si Zoe sa harap ng mesa at sarkastikong komento, wow, dahil dinala mo sila sa show, bakit hindi mo nalang isama ang buong pamilya mo? Pinaikit ni Hana ang kanyang mga mata. Alam ba niya ang sinasabi niya? Tumingin si Cameron kay Zoe at malalim ang iniisip. Pawisan ang mga tauhan sa gilid sa sobrang takot. Ang nilayo nilang gawin para makahikayat ng mas maraming audience ay isang buzz, hindi isang conflict. Parami ng parami ang nagsimulang magkomento pagkatapos nilang marinig ang sinabi ni Zoe. Nandyan ba siya para manggulo? Ano ang mali sa mga tauhan ng palabas? Bakit nila siya inimbitahan?